Akala ng iba, kapag pumasok sa isang giyera ang US, kontrolado na nito ang sitwasyon. Dahil iniisip nila, napakalakas ng military ng US. Napakarami nilang fighter jets, missiles, aircraft carriers, satellites, at military bases. Pero sa digmaan sa Iran, ang problema ng Amerika ay kung paano tatapusin ang giyera. Habang tumatagal kasi ang conflict, mas nagiging komplikado ang sitwasyon. Kapag umatake ng mas malakas ang US, palaging gumaganti ang Iran. Kapag nagpatuloy ang pagganti ng Iran, maaaring lumawak pa ang conflict. At kapag nagdesisyon naman ng Amerika na umatras at makipag-deal na lang, malaking kahihiyan yon dahil wala silang nakamit sa gyerang ito. Kaya ngayong August 2026, isang malaking tanong ang lumalabas. Na-trap na ba ang Amerika sa Iran War? At kung oo, paano ito makakaalis nang hindi lumalabas na talo? Yan ang susuriin natin sa video na ito. Kapag pinag-uusapan ng isang giyera sa pagitan ng US at Iran, madaling isipin na lamang agad ang Amerika. At sa usapin ng conventional military power, talagang napakalaki ng advantage ng US. Meron itong advanced fighter jets tulad ng F-35 at F-15. May long-range bombers, may aircraft carriers at nuclear-powered submarines. Meron ding Tomahawk cruise missiles. May satellites pa, mga drone, intelligence networks at precise guided weapons. At higit sa lahat, meron itong kakayahang mag-operate sa napakalayong lugar gamit ang global network ng military bases at allied forces. Kayang-kaya talaga ng US na magdulot ng napakalaking damage sa Iranian military infrastructure. Pero may malaking pagkakaiba ang pagsira ng target at kung kaya mo bang tapusin ang giyera sa paraang gusto mo. At dyan nagsisimula ang problema ng Amerika. Dahil ang Iran ay hindi otomatikong sumusuko dahil lamang sa pagkasira ng ilang military facilities. Kailangan ding isipin ng US ang command structure ng Iran, missile forces, underground facilities, air defenses, military personnel, logistics, at higit sa lahat, ang kakayahan ng Iran na magpatuloy sa pakikipaglaban. At malaking advantage ng Iran ang geography. Napakalawak ng Iran mga kaibigan. May mga mountainous regions, may mga lugar na mahirap pasukin at bantayan, at may kakayahan itong magtago at mag-disperse ng ilang military assets. Ibig sabihin, kahit napakalakas ng US sa air power, hindi nito nangangahulugan na makukontrol nito ang bawat bahagi ng Iran. Kitang-kita naman natin sa balita, laging sinasabi ng US na sinira na nila ang mga military targets ng Iran. Pero pagkatapos nito, ano ang susunod? Susuko ba ang Iran? Makikipagnegosasyon ba sila? Titigil ba ang Iran sa pagganti? Babalik ba agad sa normal ang shipping? At maging stable ba ang Middle East? Kung ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi malinaw, meron tayong tinatawag na endgame problem. Madaling magkaroon ng military objective. Mas mahirap gumawa ng political outcome na magpapahintulot sa iyong umalis. At dito nagiging delikado para sa US. Kung patuloy na umaatake ang Amerika, maaaring patuloy nitong sirain ang Iranian military capabilities. Pero habang tumatagal ang conflict, tumataas din ang gastos ng US. May risk sa US forces, economic pressure, at possibility ng escalation. At kung biglang sabihin ng US na titigil na sila, meron na namang problema. Ano ang magiging resulta? Ano ang naging kapalit ng lahat ng military operations? At paano masisiguro na hindi muling sasabog ang conflict pagkatapos tumigil ang US? Kaya ito ang paradox. Napakalakas ng US para maging seryosong banta sa Iran. Pero ang pagiging malakas ay hindi automatic na nagbibigay sa Amerika ng madaling paraan para tapusin ang giyera. At ito ang dahilan kung bakit dapat nating paghiwalayin ang military superiority at strategic victory. Pwedeng manalo ang US sa maraming individual battles, pero ang mas malaking tanong ay paano nito makukuha ang political outcome na gusto nito nang hindi nauuwi sa isang mas mahaba at mas magastos na giyera. At habang hindi nasasagot ang tanong na yan, mas nagiging komplikado ang strategic position ng Amerika. Pero may isa pang malaking problema ang US. Habang mas pinipilit ng Amerika na pasunurin ng Iran, mas tumataas din ang posibilidad ng escalation. At ito ang isang napakahirap na dilema. Kung magdesisyon ng US na dagdagan pa ang airstrikes, magpadala ng mas maraming aircraft o gumamit ng mas maraming long-range missiles, maaaring mas mapahina nito ang military capabilities ng Iran. Pero ang tanong, ano ang gagawin ng Iran pagkatapos? Dahil ang Iran ay hindi kailangang manatiling passive.
maaari itong gumanti. At kapag gumanti ang Iran, maaaring mapilitan naman ng US na gumanti ulit. At kapag gumanti ulit ang US, maaaring magkaroon na naman ng panibagong retaliation. Strike, counter-strike, retaliation, counter-retaliation. At kung magpapatuloy ang cycle na ito, isang maliit na military escalation ay maaaring maging mas malawak na regional conflict. Ang isa pang problema ay hindi lamang Iran ang kailangang isipin ng US. May mga US military personnel at facilities sa iba't ibang bahagi ng Middle East. May mga kaalyado rin ng Amerika sa rehiyon. At kapag lumawak ang conflict, maaaring maapektuhan ang kanilang mga teritoryo, military installations, airspace, at critical infrastructure. Kaya bawat military decision ng US ay kailangan pang-isipan kung ano ang posibleng response pagkatapos nito. Dito nagkakaroon ng napakahirap na choice ang US. Kung kulang ang atake, maaaring hindi sapat ang pressure para makuha ang political objectives. Pero kung sobra naman ang atake, maaaring mag-trigger ito ng mas malawak na retaliation. At kapag lumawak ang giyera, damay ang shipping, energy infrastructure, oil markets, regional allies, at maging ang global economy. Kaya may tinatawag tayong escalation ladder. Sa bawat pag-akyat ng conflict, mas mataas ang risk. At kapag masyado ng mataas ang escalation, mas mahirap nang bumalik sa normal na diplomatic situation. At ngayon, nagiging connected ang problemang ito sa Strait of Hormuz. Bakit? Dahil kung magkaroon ng matinding disruption sa shipping sa Strait, maaaring magkaroon ng epekto sa buong global energy market. Ibig sabihin, ang isang military escalation sa Middle East ay maaaring magkaroon ng epekto kahit tayo dito sa Pilipinas. Kasama na dito ang mga ordinaryong consumers. At ngayon, punta tayo sa isang konsepto na madalas hindi napapansin kapag pinag-uusapan ng Iran War. Hindi kailangang talunin ng Iran ang US. Ang kailangan lamang nitong gawin ay gawing mahirap, mahal, at politically complicated ang pagpapatuloy ng giyera. Ito ang tinatawag na asymmetric conflict. Sa isang conventional war, natural na ikumpara natin ang military strength. Sino ang mas maraming aircraft, sino ang mas maraming missiles, sino ang mas advanced ang weapons. At alam nating lahat, napakalaki ng advantage ng US kung yan ang pag-uusapan natin. Pero sa asymmetric warfare, ang isang weaker power ay maaaring gumamit ng oras, geography, dispersion, missile threats, economic pressure, at higit sa lahat, uncertainty. Hindi kailangang pantayan ng Iran ang military power ng Amerika. Kailangan lamang nitong tiyaking hindi magiging simple at mura ang victory ng US. Halimbawa, kayang sirain ng US ang maraming Iranian military targets. Pero pagkatapos ng unang wave ng attacks, hindi sumusuko ang Iran. Nagpatuloy ang resistance. Nagkaroon ng retaliation. Tumaas ang risk sa shipping. Tumaas ang uncertainty sa energy markets. At kailangan ng US na mag-deploy pa ng karagdagang military assets. Anong nangyayari? Tumataas ang gastos ng giyera. At habang tumatagal ang conflict, mas maraming resources ang kailangang ilaan ng Amerika. Aircraft, missiles, ships, personnel, intelligence assets, logistics, at lahat ng yan ay may presyo. Pero hindi ito nangangahulugan na automatic na panalo na ang Iran. May malaking gastos din sa Iran ang isang prolonged war. May damage sa infrastructure, may economic pressure, may military losses, at may possibility ng karagdagang strikes. Kaya hindi rin unlimited ang kakayahan nitong magpatuloy. So, matapos nating pag-usapan ang military power ng US, ang escalation risk, ang political pressure, at ang strategy ng Iran, ang tanong, na-trap ba talaga ang Amerika sa Iran War? Ang pinakasimpleng sagot? Oo. Pero hindi ibig sabihin na talo na ang US. Mas tamang sabihin na ang Amerika ay nasa isang strategic dilemma. At malaking pagkakaiba yon. Ang trap ay hindi isang sitwasyon kung saan wala nang kayang gawin ng Amerika. Ang ibig sabihin sa trap ay isang sitwasyon kung saan maraming kayang gawin ng Amerika pero halos lahat ay may malaking kapalit. Kaya ang mas malaking tanong, kaya ba ng Amerika na tapusin ang gyerang ito nang hindi mas lalo itong mapapahamak? Dahil habang nagpapatuloy ang labanan, bawat missile, bawat strike, at bawat desisyon ay may kapalit. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang lugar na maaaring maging susi sa susunod na kabanata ng conflict, ang Strait of Hormuz. Kaya ikaw, sa tingin mo, na-trap na ba talaga ang Amerika sa Iran War? O may hawak pa rin itong paraan para baligtarin ang sitwasyon?
I-comment ang opinion mo sa baba. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng geopolitical analysis, i-like mo na ang video ito. Mag-subscribe ka sa YouTube channel natin. At mag-follow ka na rin sa Facebook page natin para hindi mo makaligtaan ang mga susunod nating updates. At pwede mo ring i-share ang video na ito sa mga kaibigan mong interesado sa geopolitics at world affairs. Dahil dito sa channel natin, hindi lang natin tinatanong kung sino ang nananalo. Sinusubukan nating alamin kung ano ang magiging epekto nito sa mundo. Magkita-kita tayo mga kaibigan sa susunod na analysis.